Ano daw i-transpose yung G at D na key. Yan. Key ito yung ibig niyang sabihin, magkaiba ng key. At ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-transition dito. So, di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang may tinuturo ko. Let's go! Ito ang dahilan mga master kung bakit lagi kong sinasabi na aralin at aralin nyo talaga yung family of chords as beginners. Yung mga family of chords, yan. Lahat ng family of chords na yan. Kasi yan yung mga foundation natin mga master. Tandaan nyo to mga master. Ang foundation is chords and scale. Yan. Diyan yung focus. Huwag dun sa mga licks. Ganyan. Hindi na yan foundation mga master. Tandaan nyo yan ha. Yung request ng ating ka-master, yung G at D. So ito yung kanilang family of chords. Yan. G, A minor, B minor, C, D, E minor, F sharp diminish. At sa D natin meron tayong D, E minor, F sharp minor, G, A, B minor, at C sharp diminish. For example, meron tayong kanta na Kay Buti-Buti Mo Panginoon. Sabi muna natin to si Dugyot. Yan. At ipakilala ko sa inyo sa mga bago nating mga kamaster si Nick. Yan. Ito si Nick. Dahil dumating siya sa atin all the way from Australia, bigay sa atin ng kamaster natin. Dahil kay Dugyot. Kasi Dugyot daw yung gitara na yun. Yan. So, blessings in disguise talaga. Kaya sa lahat ng mga negatibo na nambabato sa atin, is meron niyang positive effect. Kaya meron tayong magandang gitara. Pangalan niya Nick. Kasi yung nagbigay sa atin na foreigner is Nick yung pangalan. Ito na tayo sa ating tutorial mga master. Meron tayong kanta na Kay Buti-Buti Mo Panginoon. So ito yung ating chords sa key of G natin kukunin. So tandaan mga master, yung mga chords na nasa kanta, ang tawag na sa kanya is chord progression. Yan, para sa nalilito pa rin kung ano yung progression at ano yung family chords. Family chords, yun yung pangalan ng grupo. Kumbaga, grupo ng G at grupo ng D. Ngayon, pag may paligsahan, ang kailangan ko lang is yung G, E minor, C, D, at A minor. Yan lang yung kukunin ko sa grupo niya. Kaya ito ay tinatawag na chord progression. So sa grupo ng G, meron lang tayong kukunin na G, E minor, C, D, at A minor. Para sa kanta natin na Kay Buti-Buti Mo Panginoon. So ito na. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Yan. Yan din yung naririnig natin na 1, 6, 4, 5, 2, 5. Yan. Yung mga naririnig natin sa mga professional na mga musician is number system na gamit nila. Kasi pag chords, parang nakakangawit magsalita. O G, sunod natin E minor, C, D. Lalo na pag mabilis yung lipat-lipat. So, G, C, D, di ba? Pero pag number 1, 6, 4, 5, 2, yan yung mga nakalagay dyan sa number sa taas ng ating family of chords. So, yan yung ating chords doon sa Kay Buti-Buti Mo Panginoon. Ngayon, paano i-transpose? Ito yung kahalagahan pag alam mo yung family of chords kasi magbe-base ka lang doon sa kanilang number degree sa taas. Pag key of D na, pag i-transpose natin, susundan lang natin yung mga number. D na yung ating key. So meron tayong 1, 6, 4, 5, 2, 5. Yan. At syempre, dahil iba na yung key, magbabago na rin yung pitch. Kaya, pag alam nyo yung family chords, lahat-lahat, matutunan nyo na rin mag-transpose na hindi kayo mahirapan. Pero sa tingin ko mahirapan ako dito sa key of D. Mataas to eh. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yan. Mataas sa akin. So, kukunin ko yung lower voice ko. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras,
sa bawat araw. Yun o. Kaya nga dito na masasagot kung ano yung mataas na key at mababang key. So ito kasi yan mga master. Nagbabase yan talaga sa kumakanta. Kung kaya niyang abutin. Di ba? So yun yung ating key of D ng Kay Buti-Buti Mo Panginoon. Meron tayong D, B minor, G, A, E minor, at A. Yan yung 1, 6, 4, 5, 2, 5. Yan. Madali na lang kahit ano pang key yan. Oh, example, key of F, di ba? 1, 6, 4, 5, 2, 5. Key of F na to ha. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Oh, see? Sana naintindihan nyo to mga master ha. So ito, paano natin sila gawa ng transition? Lilipat tayo kumbaga ng nasa key of G, papunta tayo ng key of D. Yan. So sa transition mga master is meron tayong ginagamit doon. Kung nakita nyo yung aking tutorial about sa circle of fifth and circle of fourth, yan, hinikayat ko kayo na panoorin nyo yun mga master para mas madagdagan pa yung knowledge nyo about dito. So gagamitin ko naman para meron tayong transition from G to D, gagamitin ko yung circle of fifth. Ngayon sa circle of fifth, yung babasehan natin is yung D natin. Sa D natin, yung kanyang pang fifth, pang lima niya is A. So yan ang aking i-insert para magkaroon siya ng transition, lilipat ng key. Ito yun no. Yung sa last part ng Kay Buti-Buti Mo Panginoon. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Diyan ko na ilalagay yung fifth or yung A sa ating D. Oh, papansin nyo, di ba? Bumubuelo na papasok doon sa ating key of D. Kay buti-buti mo, Panginoon. Ayan, pambabae na naman mga master. So, babaan ko siya. Gagamitin ko yung lower voice ko. Ang iyong kawa ay magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. See? So hanggang dito lang sa video natin na to mga master. Sana nasagot natin yung tanong ng ating kamaster. So shout out po sa'yo at nagkaroon din kayo ng idea dito sa ating tutorial mga master. So hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.